po yung isang katanungan na lumabas. Pag-usapan po natin ano ba talaga ang kasalanan. Dito pong matatalakay natin dito. Bakit ba tayo kailangan iligtas ng Panginoon? Bakit ba virgin birth ang kailangan nangyari kay Jesus Christ? Hindi ba? Bakit si Jesus Christ virgin birth? Ano ba ang kasalanan? Ano ba ang bakit magkakaiba ang dugo ng mga tao? Bakit po sa nangyari ng sex? Ano ba po sa? Ano ba pwede nyo masagot sa katanungan na ito? Ito po mga katanungan, ihawakan lang po natin. Habang sa pag-uusap po natin, magbubuksan po natin ito bawat isa. At makita po natin kung may katotohanan po ba ang magiging kasagutan sa mga katanungan na ito. Open po yung tanong na yan. At yung mga tanong na yan, nasa kaisipan lang po natin, subconscious lang natin. Pero hindi po natin hinahanap kung ano ba talaga kung ano. Minsan, sige na nga, pabayaan mo na, darating din yan. Hindi ba? At kailangan si Jesus Christ si Pernakat ng Virgin. Eh, kailangan siguro, dahil si Mary. Pero bakit mo ba kailangan mamatay ni Jesus Christ? Bakit si Jesus Christ kailangan mamatay? Sasagutin ko yan dito sa atin. Ano ba Diyos? Ano ba yung sinasabi mo kanina, Brad, na spoken word? Kanina, may pinag-usapan sa ating spoken word. Hindi ba? Yung reproduction na sinasabi natin, na sinabi sa ating go on and multiply. Hindi ba is reproduction mo ba ito ng sexual reproduction? Eh kung sexual reproduction, papasok na naman yung lust. Kung lust naman na papasok, ito ba yung plano ng Panginoon? Ano ba yung plano ng Panginoon? Saka napakaaga para kay Jesus Christ na mamatay siya kaagad. Hindi 30 years old lang. 30 years old na ako, no? Parang masyadong maaga. Hindi pa siya... Sasagutin din po natin yung katanungan na yan. Kung sakaling nagiging katanungan po sa atin na bakit kaya sa 30 years old din si Jesus Christ nung namatay siya? Bakit? Masasagutin po natin yan. Masasagutin po yung katanungan na yan. Masyado na bang makasalanan ng Middle East that time? Na bakit Middle East lagi ang prophet Jesus Christ? Muhammad. Lahat bahya. Lahat puro Middle East. Wala sa Asia, wala sa... Pwede din po natin masagot. Pwede po natin masagot, pero hindi ko po sinasabing masasagot natin. Pero pwede po natin mabigyan ng kasagutan ng maliit yung katanungan na yan. Dahil ang pag-usapan po natin Genesis, malalaman po natin kung bakit Middle East, malalaman po natin kung bakit pag-usapan po natin. Total nagsimula na po siya para Todong. Wala na. Si Todong natatapos. Kaya nga sinutunaw po na isang... yes pala eh. Pag-usapan po natin yung scripture natin sa Genesis chapter 2. Ilang taon ng temptation? Genesis po sa chapter 2, sa verse 9. Kabisado ni Brother Roland, may kausap siya kahapon eh. Ito pong bagay na itong mahirap i-share. Kasi kapag sinishare po natin ito, medyo mahaba-haba pong panahon ng kakailangan natin para madetali natin ang bawat isa. At ang isang bagay po bago po tayo pumunta sa Genesis, kaya po nung sinabi natin kanina, ang Panginoon ay may pinipili, talaga po kung may pinipili ang Panginoon, nabibigay niya na tinatawag niya na kapahayagan. Ito ba yung pangalawa? Yung pangalawa. Ito. Hindi ito. Ito. Brother Rivers. Ito. Sa direction. Dito mo siya ibaba. Isa pong bagay, usan po natin sa Matthew 11. Ang zoom. Pag ganito. 11:27. 11:27. Usan po natin Matthew 11:27. Zoom out. Okay.
Kaliwa. Kaliwa siya. Pero dahil mo siya test. Yung pag nag-focus siya sa may ano sa may Matthew 7. 11 po, 11, kanya 27. mo na siya. Dahan-dahan. Pinakalikod ito. Opo, tanong mo. So out. Sige po ba? Basahin ko po. Para makita mo. All Pwede kang things are delivered unto me and my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him. Kanina po pinag-usapan natin yung Diyos, di ba ba? Sinabi natin sino ba yung anak, sino ba yung ama, sino ba yung Espiritu Santo. Ito po ngayon si Jesus Christ na mangusap. Ano sabi ni Jesus Christ? Sabi po natin sa Matthew 11. Hirap lang talaga. Huwag mo siyang mga sibilang kagad. Ano ba pinaka-ano yun? Kasi siya sumpah siya. Pag mas kita, luwag mo na lang. Pero pag sobrang luwag mo, biglang kagawin kita na hihigit mo siya ng guys. Pero pag hinipit mo ito, hindi na. Ito yung sinabi ng scripture, no? Sinulat ko lang po yung binasa nyo kanina. Sabi sa atin, no man knoweth the Son but the Father. Walang tao na makakakilala ko dito sa anak. Which is, sino? Jesus Christ. But the Father. Sino po yung Father? Sino po yung Father sa sinabi natin kanina? It's the same Jesus Christ. Therefore, neither knoweth any man the Father save the Son. Sino po yung Father? It is Jesus Christ. Sino po yung Son? It is Jesus Christ. Sinasabi lang po ng Panginoon sa time niya, nung nandun siya, wala talagang makakakilala sa akin kung sino ako na dumating dito sa lupa. Sa inyong lahat ng tao na nandito. Diba? Kaya sabi niya, walang tao na nakakakilala. Kay Jesus Christ, maliban siya din mismo. Walang nakatao, neither any man knoweth the Father. Wala din makakakilala kahit na sinong tao. Tumawag man kayo ng Father. Kung sa Father na yan, maliban sa Ama, maliban sa Anak. At hindi natin malalaman kung sino talaga si Jesus Christ na yan. Pero meron pa pong ibang tao na makakakilala sa Kanya. Yes, amen. Meron pang ibang mga tao na makakakilala kay Jesus Christ. Sino? And He. Kung sino etong tao na to na gusto whomsoever the Son, kung sino lang ho yung gustong pagpahayagan, nino? Nung anak. Kaya, para ho natin makilala ngayon, si Jesus Christ.
kailangan ko na ibigay sa atin itong revelation. Amen. Hindi po natin sinasabing it is the book of Revelation. Ang sinasabi po natin, kailangan may hayag. Pero may pinipili po siya, hindi po ba? Kung sino lang ang gusto. Kung sino lang ang gusto ni Jesus Christ na ihayag kung sino siya. Lahat po ba ng tao? No. Lahat po ba ng tao? Sino po ngayon si Jesus Christ? Tignan po natin ng Genesis, John 1 ba? Saan po sa atin ng John? Pakibasa po ba? John 1. 1. Ito, St. John. Oh, St. John po, St. John. Yung chapter 1. O, chapter 1 po. In the beginning was the Word, Mhm. and the Word was with God, Mhm. and the Word was God. Okay. Puntahan po natin sa 14. The same was in the beginning with God. Puntahan po natin yung 14. 14. And the Word was made flesh. Hindi po ba? And this word, hindi po ba? And the word was made flesh and dwelt among us. Hindi po ba? And dwelt among us, and we beheld His glory, and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Sino po yung word dito na naging katawang tao? It is Jesus Christ. Kaya po si Jesus Christ, ang sinasabi natin, in the beginning is the Word, was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word was manifested in the flesh. Sino po ngayon yung Diyos? Sino po ngayon yung God? Sino po ngayon yung flesh? Si Jesus Christ. Sino yung nag-manifest na flesh? It is the Word. Hindi po ba? Kaya po ngayon, sinasabi natin, si Jesus Christ is the Word. Si Jesus Christ who is the Word. Ang sinasabi po sa atin ngayon dito, no man knoweth the Word, but the Father which is Jesus Christ. Walang makakaalam sa salita, maliban ang salita. Walang makakaalam sa salita, maliban ang salita. Maliban kung sino mang gustong ihayag ng Diyos kung ano ang salita na yun. Ano po ang salita ng Diyos? Pabalik na naman po tayo dito sa Scripture plus the Spirit. Hindi po ba? Para maging salita ng Diyos ito, kailangan po yung Espiritu ng Diyos na nasa sayo, tapos binabasa niyo ito, magiging salita ito sa inyo. Amen. Kaya itong Bible, hindi po ito sapat. Kaya ito pong Bible, ibinigay ng Panginoon sa atin para maguluhan ng tao. That's right. Pero merong pinipili ang tao na bibigyan niya ng revelation para malaman ang laman ito. Yes. Kaya po merong He to whomsoever the Son will reveal Him na maihayag kung ano ngayon ang Word. At ang Word na to ay ito. Hallelujah. Amen. Tinago ng Panginoon sa lahat ng mga tao, pero merong mga tao na binibigyan ng revelation para maintindihan po natin ang salita na ito. Hindi po lahat ng tao nakakaintindi ng Scripture. Kapag ka tinanggal po natin ang revelation, kaisipan lang po ng tao yun na magtatalo-talo sila. Magtatalo lang. Sinabi dito ganito, pagbabanggain na po nila, magtatalo sila, maghihiwalay na sila. Sinabi dito ganito, pagbabanggain, maghihiwalay na sila. Sinabi po sa isang part ng Scripture, pagbautis mo kayo in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Sinabi doon sa isang part ng Scripture, pagbautis mo kayo in the name of Jesus Christ. Dalawang bautis mo ngayon. Sabi, Father, Son, and Holy Ghost. Sabi sa kabila, Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, hindi ako yung author ng confusion. Kung author ako ng confusion, maguguluhan na kayo. Pero bakit hindi sinabi dito ganito Father, Son, and Holy Ghost? Hindi sinabi dito Jesus Christ name. Anong tamang bautismo dapat natin gawin? Nagbangga na po yun. Maghihiwalay na yung dalawang grupo ngayon. Yung isa ngayon gumagawa ng Jesus Christ name, yung isa ngayon gumagawa ng Father, Son, and Holy Ghost. Dahil po sa mga bagay na yun na nandito sa loob ng Scripture. Pero lahat po ng bagay na yun, sabi ng Panginoon, para maintindihan natin, para makilala natin
kailangan natin ng revelation. Revelation. Sinasabi lang po natin to dahil marami pong bagay na nandito sa pamamagitan po ng revelation natin malalaman. Kailangan po maihayag. Binubuksan po natin. Ano sabi ng Panginoon? You cannot see. Sabi ko na sa John, di po ba John 3:3? Sabi natin, you cannot see. Hindi mo maiintindihan ang ano? The kingdom of God. Ano po yung kingdom of God? Yung salita niya na naman. Kaya hindi nyo po maiintindihan itong bagay na ito. Not unless na mayroong Espiritong kasama. Kaya ito po yung pag-uusap natin, sinimulan lang po natin na ito pong bagay na pag-uusapan natin kasi medyo critical po siya. Pinag-uusapan po natin ito habang binibigay po ng Panginoon ng revelation sa bawat isa. Kasi hindi po makikita ng tao ito dahil hindi po ihahayag ng Panginoon sa kanila. Meron lang pong tao na pinagpapahayagan ng Panginoon. Kagaya po ng pinakita natin dito. Meron lang po siya mga pinipiling tao. Balik na po tayo sa Genesis chapter 2. Pakibasa po yung Genesis chapter 2 verse 9. Chapter 2, verse 9. Verse 9 po. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food. The tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Tatanungin ko po kayo ngayon, ilang klase po ng puno ang nakita niyo sa loob sa binasa niyo. Ito po yung time na nag-create ang Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 1. Pero pagdating po dito sa Genesis chapter 2, nilabas niya po ngayon yung mga puno. Kung nilabas niya po ngayon yung mga puno, tignan niyo po ulit yan kung ano yung nandiyan sa Genesis chapter 2 verse 9 kung ilang types ng puno meron. Klase, ilang klase pong puno na nakikita ninyo? Tree that is pleasant to the sight, and good for food, and tree of life also in the midst. Apat. Ano-ano po yun? The tree of pleasant to the sight. The Tree? tree of life also in the midst. And the tree of knowledge. Ulitin po natin. Tree, pleasant to the sight. Yes. Pleasant to the sight. Ano po yung isa? The tree of life. Tree of life. Yan po yung second. Ano po yung susunod? The tree of knowledge. Ilan po baling puno yung nakita niyo? Tatlo ang Tatlo po. Brad, parehas po ba ang puno na nakita niyo? Bakit ilan po puno yung nakikita niyo? Tatlo po yung nakita ni Brad Romy. Ah, si Brad Cesar pala. Hindi mo pala si Brad Romy. Ano lang din. Tatlo lang. Kasi sabi po sa atin, the tree that is pleasant to the sight and good for food. Sabi po sa atin, the tree of life is there. At ang isang pong klase ng puno is tree of knowledge. tree. Tree of knowledge of good and evil. Tama po ba? Tama. Kaya nung ginawa po ngayon ng Panginoon yung hardin, out of this sa hardin po ngayon, ginawa ngayon ng lahat ng tree that is pleasant to the sight and good for food. Bago po tayo tumuloy, ano po ba yung kinain ni Eva sa Mansanas. mansanas po, no? Ano po ba yung nakikita, alam natin kinain ni Eva? Yung alam lang po natin. Ano yung alam po natin kinain? Alam niyo po mansanas. Ano po yung alam natin? Mansanas. Saan po natin narinig to? Saling dinig na po. Oh, saan? Parang kasi nadinig ko na to sa nanay ko kasi nadinig na nanay ko sa nanay ko kasi. Kaya ang pumasok po sa kaisipan ngayon ng marami is merong mansanas na kinain si Eva. Tama po ba? O alam mo po, ano po ba yung pagkakaintindi natin na kasama ni Eva doon? Na tumukso sa kanya. Yung yung ahas. Merong ahas na tumukso. Kaya alam po natin ngayon dito sa loob ng Garden of Eden, andito ngayon si Eva at si Adan. Tapos andito po ngayon si Eva na tinukso, na kumain ng mansanas, tinukso po ngayon ng ahas. Tama po ba? Tama. Tama po ba? Ito po ngayon ang ipinitsyo sa kaisipan natin.
Ito po ngayon, kapag pinag-usapan si Eva at si Adan, ang unang magpa-flash sa atin, may mansanas, merong ahas, si Eva at si Adan nakahubad. Tama po. Tingnan po natin ngayon kung ano yung sinasabi ng scripture. Sabi po natin ngayon, way that is pleasant to the sight and good for food. Ito po ngayon ang isang klase ng puno. Ano po ngayon ang klase ng, kung sasabihin po natin, ano po ba itong mga tree of pleasant to the sight and good for food? Halimbawa po na isang puno po ng bayabas. Saan po natin siya makakategorize? Sa number 1. Number 1, bayabas. Puno po ng papaya. Number 1 pa rin yan. Number 1, puno po ng nara. Nara. Number 1 pa rin. Number 1 pa rin po. Good for sight. Pleasant to the sight. Kaya po, makikita po natin ngayon dito, meron po ngayon isang klase ng puno na pleasant to the sight at meron po isang klase ng puno na nagsiserve as good for food. Tama po. Tama. Lahat po ngayon ng bagay na nakikita, lahat ng puno na nakikita natin ngayon dito, ano yun, nakikita natin, puno po ng dates, good for food. Puno po ng saging, good for food. Puno po ng yakad, pleasant to the sight. Puno po ng banaba, pleasant to the sight. Kaya lahat po ng klase ng puno na nakikita natin dito, is nandito na po sa number 1. Ang puno po ng mansanas, saan po natin malalagay? Ayan, pleasant to the sight. Mansanas po. Nakakakain po ba tayo ng mansanas ngayon? Oh, Kaya po, pwede siya mapunta sa good for food. Number 1 pa rin po ngayon to. Andito po ngayon si mansanas. Ito po ngayon yung apple na tinatawag natin, apple. Di mo ba? Kaya po andyan ngayon yung pleasant to the sight tsaka good for food na binuo po kayo ng Panginoon doon sa loob ng Garden of Eden. Tuloy po natin ang pagbasa ngayon. Punta po tayo sa Genesis chapter 2, verse 16. Ano po sabi sa atin? Babasahin ko na. Sige po. Sige, Brad. Sige, maganda yan. Chapter 2, verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou may freely eat. Sige, baba po. Tuloy po natin. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Medyo nakain po ng malaking espasyo. Wala na po tayong masusulatang iba eh. Yan lang sa ibaba. Sa baba po, sige, lagyan natin sa baba. Ang mula yan eh. Para hindi mawala yung malaking nitro dyan. Kung sa bagay, mas Kailangan madaling makakita yung masahin. malaking nitro na yan. Ay, lagyan lang po natin ito ngayon ng pipes of trees. Hindi po ba? Iligay mo siya sa pink para maliit. Dito po ngayon sa baba, lalagay natin yung Genesis na binasa nyo. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Di po ba? Opo. Categorize po natin to na it is the commandment of God. Tama po ba? Utos po ng Diyos. Yan po yung utos ng Diyos sa kanila. And the Lord God commanded man, sabi po sa atin, di po ba? Opo. And the Lord said unto Bible ko pirapas. The way to the tree of life. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Doon pa lang po sa 2:16. Sabi po sa atin dito, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Pwede kumain. Sa lahat. Sa lahat po mga pwede kumain. Malaya ka makakain. Sabi po sa atin sa 16 ha, 16 lang muna po tayo. Oh, sige. Sabi,
And the Lord God commanded man, saying, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. May kalayaan ka. Nakainin of ang lahat, kasi every tree. Hindi mo ba? Oo. Kaya pwede kang kumain dito. Pwede kang kumain dito. Pwede kang kumain dito. Tama po ba? Yun po yung 16. Tingnan po natin yung sinabi sa 17. Basahin niyo po yung 17. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that shalt eat thereof, thou shalt surely die. Mamamatay. Pagsala. Ano po ngayon ang ipinagbawal? Ulitin po natin yung 17. Ulitin po natin yung 17. Ano pong tree? But of the tree But of the tree of knowledge of knowledge good and evil, of good and evil, thou shalt not eat of it, for the day that thou is of it, thou shalt surely die. Amen. Ano po ngayon ang pinagbawal? Pinagbawal po ba yung 1, yung 2, o yung 3? yung tree. Yung 3. Number Sabi po three. ngayon ng Panginoon, sa 16, pwede niyong kainin ang lahat. Pero meron akong pagbabawal sa inyo. Etong number 3, huwag niyong kakainin. Tama po ba? Tama po ba? Huwag natin kakainin yung number 3, sabi ng Diyos. Kung yung number 3 po hindi pinapakain ng Panginoon, pwede po ba tayong kumain ng mansanas? Yes. Pwede. Pwede po bang kumain si Eva at si Adan ng mansanas? Pwede rin. Pwede. Yes. Kaya po, pagdating po dito sa Bible, kung titignan kasi ang narinig na lang po natin, ang kinain nila is mansanas. Pero kapag babalik po tayo sa Bible na naman, sabi po natin, which is the foundation, pagkabalik po natin, hindi pa naman mansanas yung kinain. Hindi po ba? Kasi yung mansanas mapupunta doon sa good for food eh. Eh, ang sinabi ng Panginoon, ito huwag nang kakainin. Kaya ngayon, yung katutuan po sa kaisipan natin ng mansanas, bubuhayin na po natin. Buhayin na Kapalitan yan. po natin yung katotohanan ng salita ng Umpisa na ng Panginoon. buhay. Amen. Masanas Di na ba? yan. Wala na yung masanas. Wala na. Delete. Wala. Tanggalin po natin yung mansanas kasi wala pong mansanas. Delete. Ang sabi po sa atin, it is the tree of knowledge of good and evil. Amen. Meron pong commandment. Pwede kayong kumain, wag lang doon. Kasi meron pong parusa. Ano pong sabi? For the day, for in the day that thou eatest thereof, ang sabi po ng Panginoon, kapag ka kumain ka, Sigurado yan. You will surely die. sigurado. Surely. Sigurado. Sigurado. Surely. Walang duda. Surely. Kapag ka, sabi po ng Panginoon, kapag ka kumain kayo dito, sigurado mamamatay kayo. Merong Yun po yung utos ng Panginoon. kanina yung pagka... Di po ba? Tumating po ngayon ng isang... Pwede po natin basahin yan kahit sa bahay nyo na po basahin ng Scripture. Hanggang katapusan po ng Genesis chapter 2, tanong po tayo ngayon sa Genesis chapter 3. Pwede po natin basahin, pwede po natin tapusin yan, pero para makasave po tayo ng oras, basahin nyo po na lang sa bahay yung Genesis, pabukan ng 2. Kung may katanungan po kayo, pwede nyo itanong sa susunod, pero gusto po natin ngayon bigyan ng tuon yung Genesis chapter 3. Takbo po tayo ng Genesis chapter 3. Ano po sabi sa atin sa chapter 3 verse 1? Verse 1. Ang sabi niya dito, now the servant was more subtle than any beasts of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Ito po ngayon. Pero naman po kayong hayop na ginawa ng Panginoon. Tanggalin po natin ito, pabalikan po natin ito mamaya. Iwan lang po natin yung... Meron pa po tayong... Meron pa po tayong dalawang klase ng puno na hindi na pag-uusapan. Isang... ito pa lang po ang pag-usapan natin. At alam na po natin kung ano to. Ito hindi pa po natin ito na pag-uusapan. Ito alam po natin na ipinagbabawal. Kaya babalikan po natin ulit sila. Tignan muna po natin kung anong... Ba't pabasahan? Bigyan mo lang kung sa Sabi po sa atin, huwag kang kakain
dun sa puno ng merong karunungan ng mabuti at ng masama. Dahil kapag ka kumain ka doon, mamamatay ka. Sigurado yun. Sabi ng Panginoon, sigurado mamamatay ka. Kunin lang po natin yung pag-aabalan po natin ngayon yung serpente. Meron po ngayon tinatawag dyan sa scripture na serpent. Sabi po sa atin sa chapter 10, hindi po ba? Tawag na serpent. Kaya serpente. Ang serpente po ay isang hayop. Saan po ba kinumpara ng serpente? Ano po ang comparison? Pakibasa po ulit. Genesis chapter 3. Ano po ang comparison? Sa, hindi po, sa beast of the field. Hindi po ba? Oh, beast of The the beast field. of the field. Yeah. Yeah, The yan. beast of the field which Lord God has made, and said unto the woman, You have Sa said, bato. You shall not eat Sa kama. every tree of the garden. Ayaw. Every tree of the garden. Mapasa po yung ano pala. Itlog. Aba. Panood mo. Misis mo. Huwag na lang yung pula. Oo, masarap po yung pula, no? Huwag na lang yung pula. Bulong na lang. Ay, Tumatagal po, eh, no? Sayang yun. Expert. Manaman na kagad yan kung bakit nagkaganyan yan. Madali, di ba? Serpent. Matagal nang nasa utak Sabi po sa atin, serpent. Saan po ang comparison sa kanya? Kinumpare po siya sa Beast. Sa fish. Mas matindi pa raw sa fish. Beast of the field. More subtle. Than any fish is a fish. Mas matalino, ha? Oo. Smart eh. Sutil. ano-ano po bang meron sa creation ng Panginoon na ginawa. Kaya para malaman po natin kung bakit sa kanya, bakit sa beast siya na-i-compare, tingnan muna po natin at balikan po natin ang Genesis chapter 1. Balik po tayo sa Genesis chapter 1. Gusto lang po natin malaman kung ano po yung gawin po nating Isang bagal. sabi po natin, atin po natin to sa dalawa, no? Ang isang bagay na ginawa ng Panginoon doon po sa loob ng after po ng creation niya ay yung tatlo. Ano po yun? Ayun. Tree of knowledge. Good and evil. Ilang bagal. Yung isa po, food. Tree of good side. Good for food. Ito po ngayon yung mga puno. Tignan po natin ang creation niya pagdating doon sa mga hayop. Balikan po natin Genesis chapter 1.
Sabi po sa atin, and, pagmula po sa 20. Sa 20 po, 120. Genesis 1:20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature that hath life, and fowl that may fly above the earth, and the open Firmament of heaven. firmament of heaven. Tuloy po natin. And God created great whales, whales and every living creature creatures that move, which the waters brought forth abundantly, Tuloy po after natin. their kind, and every winged fowl After his kind, after his kind, and God Yeah, so that it saw was that good. it was good. ayan po yung isa. Ayan po sa 4th day, nagawa po ngayon ng Panginoon na tinatawag nating fishes of the sea, tsaka fowls of the air. Hindi po ba? Tama. Ngayon, nagawa po ngayon yung fishes of the sea, tsaka fowls of the air. So, tuloy po natin yung pagbasa natin. And the evening and the day and the morning were the 5th day. Hindi po ba? Opo. Dahil po sa atin ngayon sa 24, and God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping things, and beasts of the field, the beasts of the earth after his kind, and it was so. Kaya lumabas po ngayon ang tinatawag ngayon na beasts of the field, and God made the beasts of the earth after his kind, and every cattle and their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind. And God saw that it was good. Kaya lumabas po ngayon ang tinatawag na beasts of the field. Yun na yun, yung serpent. Isa lang po siya doon. Kasi marami po ito eh. Di ba? The beast of the field. Ang sabi po sa atin, ginawa niya pa po dyan ng cattle. Okay. Beast of the field and cattle po. No? Beast of the field and cattle. Kaya, ang pang-apat po dyan, isa niya sa creation na ginawa are the creeping things. Tama po ba? Tama. Kaya makikita po natin, meron pong fishes of the sea, merong fowls of the air, merong beasts of the field, at meron pong tinatawag na creeping things. Ano po ngayon ang comparison ng serpent? Balikan po natin yung Genesis chapter 3. Yung sa creeping things yun. Basahin po natin yung Genesis chapter 3. Yan. Verse 1. Verse 1. Genesis chapter 3, verse 1. Now the serpent was more subtle than any beast in the field. Saan po siya ikinumpir? Sa number 1 po, sa number 2, sa number 3, sa number 4. Number 1, number 3. Number 3. Yung serpent po ngayon, ito pala yung serpent. Marami. Bait. So, beast. Ito po ngayon yung serpent. Ang comparison po is the beast of the field. Meron po tayong tinatawag dito na fishes. Meron po tayong tinatawag na birds. Meron po tayong tinatawag na mga creeping things. Hindi po ito, kundi beast of the field. Sabi po natin kanina, ano pong itsura nung kasama nung mansanas? Meron isang ahas. Yung ahas po na yun, ano po yun? Gumagapang. Kung gumagapang po yung ahas, Creeping. creeping thing po siya. Amen. Pero yung serpent po na nandyan, ay hindi siya creeping thing. Beasts. Beast. Hindi mo siya creeping thing. Kaya ngayon, yung mansanas po, tinanggal na natin sa kaisipan natin. Tanggalin po natin ngayon yung ahas. Delete. Tanggalin ahas. Dalawa na. Ang sanas, tsaka ano yung ahas. Yung paniniwala na yan, delete na yan, kurita na. Tanggalin mo na po natin yun. Tanggalin mo na. Kasi hindi po yun. Hindi po yun yung nandun sa... Di ba? Balikas po sa atin. Hindi po kasi yun yung nandun sa Bible. Kung ano po ngayon sinasabi sa atin na scripture, yung po ang papaniwalaan Yes, natin. amen. Wala po nakalagay na mansanas. Wala po Amen. nakalagay na ahas. Amen. Basta ang sinabi po sa atin, merong serpent, pero ang comparison niya is the beast of the field. At merong pinagbabawal, at ang sinabi sa atin, huwag mong kakainin yung tree of knowledge of good and evil. Tama po ba? Amen. Ito po yung tinitingnan natin sa nangyari sa Genesis, no?
Ito po yung isa, tumbok na lang po yung pula. Ito rin po yung isa. Tuloy po natin. Hayop. Hayop po ba yung serpente? Yes. Kasi kinumpel po siya sa bisok sa film. Kung hayop po yung serpente, nakakita na po ba tayo ng hayop na nagsasalita? Wala pa naman. Nakakita na po. Yung parot po ba, hindi nagsasalita? Naturuan lang yun. Naturuan po. Yung po ba? Yung pong mga mayna, gano'n din po natuturuan. Pero hindi po sila makakapaggagawa ng establish ng communication sa tao. Parang ang parot po tsaka yung mga mayna, sabihin po na ng hoy, hoy! Ulitin na po yun, hoy! Di ba? Magandang umaga, magandang umaga! Gumagaya lang po sila, hindi po, pero hindi po sila nakaka-establish ng communication. Kaya wala po tayong makikita kahit na anong kayo na nagsasalita. Wala po tayong makikita hayop na nagsasalita. Kasi, ang sinabi po sa atin, meron pong differences ang tao at ang hayop. Ang tao po, kinocompose ng tatlong parte. Ang isa pong parte na composition sa atin ay ang katawan natin. Ang pangalawang part po natin ay ang espiritu natin. At ang pangatlong part natin ay ang kaluluwa. Kaya meron po tayong part. Ang tao po is kinocompose ng tatlo. Andito po ngayon ang tinatawag na soul. Andito po ngayon ang tinatawag na spirit. Ito po ngayon ang tinatawag na body. Ang isa pong tao, sabi po, may napagsabi po sa atin, na kung magpunta po, meron po tayo tinatawag ng mga bushman. Ito po mga bushman na to, pagdating po doon sa Africa, ito po isang part doon sa Africa, na yung mga tao po doon, halos mga mukhang ubi na talaga. At wala po silang ibang nakikita mga puting tao, kundi sila lang talaga na mga maiitim na maliliit, na mga itsurang hayop po talaga. Pero kapag ka nakapunta po doon, pag nagpunta po yung mga white man doon, mga Amerikano, mga German, pag nagpunta po sila doon, makikita nila ito mga tawag po na doon sa mga tao to, mga hayop na. Pero sinasabi po, may nakapagsabi po sa atin, na itong mga bushman na to, kahit tagayan ang itsura niyan, dalhin mo yan sa Amerika. Yo, man. Doon mo yung palakihin. Dalhin mo yung baby. Palakihin mo yan. Pagdating po kaya ng mga 18 years old yan, marunong po kaya mag-English. Yes. Oh, Naturuan niya. fluent pa po. Hindi po ba? Pero ang unggoy, dalhin niyo po kahit na sino pong mag-try sa kanya, kahit na abutin siya ng 50 years na tinitry para magsalita, makakapagsalita po ba? No. Hindi. Kasi meron pong pagkakaiba ang tao sa hayop. Ang mga hayop po wala silang kaluluwa. Ang mga tao po may mga kaluluwa. Amen. Kaya po sila nakakapagsalita. Kaya po tayo nakakapagsalita at nakakapag-communicate kasi may kaluluwa po tayo. Ang sa kanila po ay meron na silang espiritu at meron silang body. Pag-aaralan po natin ng ibang topic yan kasi medyo mahaba-habang topic din po yan. Pinakita lang po natin yung composition natin. Ang pagkakaiba po natin sa hayop. Balik po tayo. Nakapagsalita ngayon ng serpente. Nakapagsalita po kayo serpente. Yes. Buksan po natin ngayon Genesis chapter 3, verse 2. Amen. Na. Sa 1 po pala, sa 1, nakita pa lang po natin sa 1, di po ba? Basta tuloy po natin yung 1. Sa 1 chapter 3. Sa 3:1 po, 3:1. Tuloy po natin yun. Now the serpent was made more subtle than any beast in the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, Sino po yung nagsasalita? Lord God. Hindi po, and he said, yung he said po dyan. Ulitin po natin. And he Now the said, serpent, ang subject po natin is the serpent. Hindi po ba? Now the serpent was more, subtle than any beast in the which the Lord God had made. Yes. And he said, hindi po yung God, but it is the serpent. And he said unto the woman, eto po nga yung serpente nagsasalita. Sabi po natin, walang hayop na nagsasalita. So, tinukso siya. Hindi po. Sabi po natin, walang hayop na nagsasalita. Oo, wala nga. Bakit po yung serpente nakapagsalita? Eh, hayop po yung serpente. Hindi po ba? Sandali, walang hayop na nagsasalita eh. Pero bakit meron isang serpente ngayon na nagsalita? Hindi po ba? Tama. Nagsalita po ngayon ng isang serpente. Pagkasalita po ng isang serpente, anong sabi niya? Totoo ba? Sino pong kausap niya? Si Eva. Si Eva. Yung babae. Ano sabi niya?
Totoo ba? Yea. At God said, ye shall not eat of every tree of the garden. Sinabi ba ng Diyos na huwag kayong kakain sa kahit na anong puno sa garden? Ito po ngayon ang isang Diyos. Kaya po ng Diyos. Huwag pwede nyo kainin ng lahat. Huwag lang itong puno na yan. Lahat, kainin na lahat. Pero pwede po ba silang kumain sa tree of life? Yes. Yes. Kasi hindi po pinagbawal. Hindi po ba? May tatlong puno. Tree of good for food and pleasant to the sight. Tree of life, tree of knowledge of good and evil. Pero pwede po ba silang kumain sa tree of life? Yes. Pero pwede po ba silang kumain sa tree of pleasant to the sight and good for food? Yes. Yes. Kung makakakain po kayo sila sa tree of life, paano po kayo sila makakakain po? Kaya pag-usapan po natin ngayon yung tree of life. Ano po ba yung puno ng buhay? Ano po ba yung tree of life? Sabi po sa atin, may narinig niyo na po ba yung kasabihan na, hindi po kasabihan, kundi may nagsalita na, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father but by me. Narinig niyo na po yun. Sino po yun? Jesus Christ. Jesus Christ, hindi po ba? Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Jesus Christ. Narinig niyo na po ba yung sinasabing, I am the bread of life that came down from heaven. Yes. Amen. Narinig na po natin yun. Sino po yun? Jesus Christ. Yung pong life is si Jesus Christ. Yung pong bread of life is si Jesus Christ. Sabi po niya sa baba, meron pong kausap si Jesus Christ, sa woman at the well. Sabi po niya, at unless na uminom ka doon sa tubig na ibinibigay ko, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ka nakainom ka, hindi ka na mauuhaw pa minsan. Yes. Hindi ka na mauuhaw pa muli. Because it is a living water. It is the water of life. Sino po yung water of life? Yes. It is Jesus Christ. Jesus Christ po yung source ng life. Sabi, I am the way, the truth, and the life. That is Jesus Christ. I am the bread of life. That is Jesus Christ. I am the water of life. That is Jesus Christ. Sino po ngayon ang puno na pinanggagalingan ng buhay? Sino po ang tree of life? Jesus Christ. Puno po ba yan? O isang source na pinanggagalingan ng buhay? Puno isa source. Hindi po ba? Source na pinanggagalingan po ng buhay. At ang buhay po ay si Jesus Christ. Yes. Amen. Kaya, nagkaroon po tayo ng tinatawag ngayon na pleasant to the sight and good for food. Natatawagan po natin ito na natural tree. Tama po ba? Amen. Natural trees. Ngayon, sabi po natin yung isang tree, hindi pinagbawal na kainin. Eh, sino po ba yung tree na yun? Si Jesus Christ. Sino po ba yung nagbabawal? Si Jesus Christ. Sino po ba yung God? Si Jesus Christ. Sinasabi lang po ng Panginoon, pwede kayong kumain sa lahat ng sinasabi ko sa lahat. Paano ba tayo makakain kay Jesus Christ? Sabi po sa atin sa Matthew 4. Ano po sabi sa atin sa Matthew 4? Man shall not live by bread alone. 4:4 po, Matthew 4:4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Na ang tao po ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Dito po natin in-establish yung dalawang bagay, hindi po ba? Ano po yung dalawang area na yun? Ano yung dalawang kingdom? Sabi po natin meron tayong tinatawag na physical, real. At meron po tayong tinatawag na spiritual. Tama po ba? Ano po ngayon? Sabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. Asan po yung bread alone? Ito po yung bread. Natural. Ano po yung bread? Ito po ngayon yung bread. The tree that is good for food. Natural, physical. Sabi po, man shall not live by bread alone, but by every word
that proceeded out of the mouth of God. Amen. Kasi meron pa po tayong isang bagay na ginagalawan. Sabi po sa atin, every word that proceeded out of the mouth of God. Yes. Hindi po ba? Kaya yung tree of life po is si Jesus Christ mismo. Sabi niya, sa lahat ng sasalitain ko sa inyo, makakakain kayo. Kaya bukod dito sa natural tree na pwede kayong kumain, pwede rin kayong kumain ng spiritual. At sa lahat ng bagay na sasabihin ko, dalawa ngayon ang pinapakain po ng tao. Ito po ngayon ang man na ginagalawan natin. Meron tayong ginagalawan ng physical, natural, kumakain tayo, umiinom tayo. Meron tayong ginagalawan ng spiritual, kumakain tayo, umiinom tayo, spiritually. Ito pong ginagawa natin, para po ba sa pagkain ng laman? Ito pong pakikinig na ginagawa natin ngayon, para sa pagkain po ba ito ng laman? No. O sa pagkain po ng spiritual? Spiritual. Spiritual. Kaya nagkaroon po ngayon ng dalawang puno ngayon doon sa loob. Isa pong natural, at meron pong spiritual tree. Which is ang Panginoon po mismo, the tree of life. Hindi naman po pwede maging dalawang natural tree nandun. Kundi yung isa po, dahil sa dalawang mundong ginagalawa natin, meron po isang natural, meron po isang spiritual. Malinaw po tayo. Amen. Amen. Dumating po ngayon si Genesis chapter 3, sabi po sa atin, di po ba? Yes, sinabi ba ng Diyos? Totoo ba sinabi ng Diyos, pwede kayong kumain sa lahat ng puno na nandun sa loob? Hindi kayo pwede kumain sa lahat. Hindi po gano'n sinabi ng Diyos. Sinabi, pwede kayong kumain sa lahat, maliban sa isa. Kaya po si babae ngayon nag-react. Hindi kayo na sinabi. Sabi po kasi sabi po nung serpente, totoo ba sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain sa lahat? Siyempre po itong si babae, ang hawak-hawak niya, sinabi ng Panginoon na pwede kami kumain maliban. Hindi kaya na sinabi. Hindi po ba? Nagsalita po ngayon si babae. Ano po yung sabi ng babae? 3, 2. Sabi niya, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruits of the trees of the garden. We may eat. Pwede kaming kumain. Di po ba? Pwede kaming kumain sa mga puno na nandun sa loob ng jardin. Ano po sabi sa tree? But of the fruit But of the fruits of the tree, which is in the in the midst of the garden, God had said, you shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest lest you ye die. die. Ito po ngayong babae. Bakit po kaya doon sa babae lumapit yung serpente? Pwede naman doon sa lalaki. Pero nilapitan niya po yung babae. Nilapitan niya po yung babae. Sabi niya, totoo ba na hindi ito pwede kumain? Hindi, pwede kayo kumain. Sabi ng Diyos, pwede kayo kumain sa puno na nandun sa gitna. Pero huwag lang doon sa puno. Pwede kumain kayo sa lahat ng puno. Maliban lang doon sa puno na nasa gitna. Huwag kaming kakain ni hawakan man lang. Ano po ba sabi ng Panginoon? Huwag ka lang kakain. Hindi naman sinabi huwag mong hahawakan. Ito po si babae, nagdagdag pa ngayon ng salita. Yes. Hindi mo ba? Ang sabi na ng Panginoon, huwag kayong kakain eh. Itong si babae, sinabi niya, hindi daw kami pwedeng kumain. Hindi ba kami pwedeng humawak? Nakikita po natin, no? Amen. Ito po si babae ngayon, nagdagdag pa ng salita sa salita ng Diyos, no? But of the fruit, sabi po, and the serpent said unto the woman, ano po sabi ng serpente? Sa number 4. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Yun na. Wala, hindi siya mamamatay. Hindi ka mamamatay. Basahin po natin muli. Hindi ka kayo. Ayan. Ano sabi The mo? serpent Said said unto the woman, ye shall not surely die. dalawang statement. Ito pong isa, ang galing sa Diyos. Ito pong isa, nang galing sa serpent. Ano pong pagkakaiba? Sabi po ng Panginoon sa Genesis, sabi sa commandment, once na ikaw ay kumain, thou shalt surely die. Pagdating po ngayon dyan sa binasa natin sa Genesis 3:4, sabi po sa atin, ye shall not surely die.
Ano lang po ang naging pagkakaiba niya? Ano lang po ang naging pagkakaiba ng dalawang statement? Ito lang po ang salita na to. Nak, Yan lang. N-U-T lang. Di po ba? Kapag tinanggal po natin yun, salita na po ba ng Diyos yan? Yan na po ba yung sinabi ng Diyos? Yes. Yan na. Tanggalin po natin yung nat. Ngayon, ang ginawa po ng serpente, dinagdagan niya po ngayon yung salita ng Diyos. Ano Amen. dinagdag niya? Isang salita lang. Hallelujah. It is the word not. Yun. Hindi po ba? Pagka tinanggal po ba natin salita na ng Diyos? Hindi Yes. ba? Hindi po ba ang sabi ng Diyos, thou shalt surely die? Tanggalin po ba natin? Parehas ba? Ye shall surely die. Parehas. Ang ginawa lang po ng serpente, dinagdagan niya lang ng isang salita. Yung salita ng Diyos. Hindi po ba? Amen. That's right. Dinagdagan niya lang po ng isang salita. Isang salita na which is the word not. Ano po ang nangyari sa tao? Patay. Amado Hospital. Amado Hospital mo na Yun doon. lang, yun lang. Ganun arrival. Wala na yung hama. Kaya na eh. Kaya, Wala na. Kaya maraming Suglitay. sticker, Brad. di po ba makikita po natin dito, Maraming labas pa doon. nung dinagdagan po ng serpente yung salita ng Panginoon, nahulog po yung mankind na tinatawag, which is the fall of man, tinatawag natin si Adan at si Eva. Nung nahulog po sila, pagdating po sa tulong-dulo ng Revelation, sa last chapter, makikita po natin doon. Kung sino man ang magdagdag Yo. dito sa libro ng Magbawas. ito pong Bible na to, ay dadagdagan ng salap sa buhay mo. At kung sino, kaya sabi po sa atin, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas dito sa Bible na to. Kasi nakikita mo po yung dadulot sa atin kapag ka nagdagdag tayo sa salita ng Diyos. Kapahamakan. Pinapakita lang po natin na kapag ka nagdadagdag po tayo ng salita ng Diyos, kahit na anong bagay sa salita ng Diyos, kapahamakan po ang pupuntahan. Ganon din po ang pagbabawas natin sa bawat salita ng Diyos. Pagkatapos po nang nangyari yan, ano pong nangyari kay Eva? Basahin po natin chapter 5. Verse 5. Sa verse 6 po. Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and give also unto her husband with her, and he did eat. Dito po dito po sa verse 5, sabi sa atin, nasa 4 po, ulit natin, the serpent said unto the woman, he shall not surely die. Sa 5 po sabi sa atin, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Kaya, nung sinabi po ng Panginoon, huwag kayo kakain dyan, kasi kapag ka kumain kayo dyan sa puno na yan, mamamatay kayo. Sabi po ng serpente, hindi kayo tunay na mamamatay. Bagkus ka kayo magiging Diyos. Malalaman yung mabuti at yung masama. Parang nakikita niyo po yung mga salesman. Sige, bilhin mo to, meron ka panlibreng panlinis sa ganito, meron ka panlinis sa meron ka panlinis special offer. Hindi mo ba? Pinapakain na po ng serpente ngayon, pero meron pang freebie. Kasi kapag ka, parang kapag ka bumili po kayo ng bagong latiba, meron mga libre yung mga sunshade, meron pa mga libre. Meron pang libre na pinamimigay pa yung Satanas. Pagkus, para kayo magiging Diyos. Malalaman nyo yung mabuti at masama. May kasama po bang palabok para maakit niya ng gusto niyo? Yes. Ano po yung nangyari sa babae? Ano po yung nangyari sa babae? And when the woman saw, nung nakita niya, kumain siya. Kumain. Pagkatapos niyang kumain, ibinigay niya pa doon sa kanyang asawa. Yun. Hindi po ba? Pagkakain po nila, sa 7 po sabi, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and sewed fig leaves together and made themselves apron. Tunay po bang pagkain? Ano po ngayon ang naging kasalanan? Yun. Diyan na magkakaalaman. Hindi, wala po po. Ano pong naging kasalanan? Dahil po ba sa hindi sila sumunod sa Diyos? Magkakaalaman na ngayon. Dahil ba sa matigas ang ulo nila? Dahil ano po bang kasalanan? Pinagbulan. Yung sa tukso,
Ibig sabihin, ang Sila ng kasalanan po yung, serpent. ang tukso po yung, ang kasalanan yung serpente o ang kasalanan po na kay Eva? Kasalanan ng kaiba, sinabihan na siya eh. Na yung puno na yan. O kung kakainin. Kapag kakinain mo, mamamatay ka. Sigurado, patay ka. Di mo ba? Kaya, ano po bang naging kasalanan? Ano po bang, ang kasalanan po ba dahil sa katigasan ng ulo nila, sumukay sila sa Diyos? Isa rin yun. 1 point. Di po ba sinasabi sa atin ngayon, ang original sin na tinatawag is the disobedience of man. Kasi nag-disobey sila eh. Di po ba? Talaga po bang nag-disobey sila? Sila po ba hindi sumunod? Nakita po natin yung sitwasyon, di po ba? Nakita po natin yung kabuuan ng sitwasyon. Sila ba'y hindi sumunod? Disobey sila. Kumain sila talaga. Binigay pa sa asawa. Sharing. May Talaga, agreement. bali, dito po natin, ito ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag kayong kakain. Tapos ito pong dumating yung time, dumating yung serpente, sinabihin yung babae, kumain ka. Kumain si babae, ibinigay doon sa lalaki, ano po ngayon ang naging kasalanan? Kasalanan nila. Kumain sila ng... Kasi may utos ang Diyos na hindi nila sila noon. Ganun po ba? Ganun po yung makikita natin at maririnig natin sa labas. Lahat po ngayon ng denomination, hindi niya po ang katuroan. Ang sinasabi nila, ang kasalanan dyan ay disobedience. Disobedience daw. Disobedience to the Word of God. Disobedience po ba talaga yung nangyari? Disobedience po ba talaga yung nangyari? Dito po sa faith na to, gusto lang po nating paalam sa inyo as early as days na kami po naniniwala na ang pagpatay hindi kasalanan. Huwag ka sasagot na lang, Brad. Pakinggan mo. Kailangan, pagka nakikinig ka, listen in between the line. Pwede na magbabasa ng scripture. Kami po naniniwala sa pananampalataya na ito na ang pagpatay po ay hindi kasalanan. That's right. Kasalanan niya. Di ba, di ba payag? Naniniwala din po kami. Naniniwala din po kami na naniniwala din po kami na ang pangalo niya hindi po kasalanan. That's right. Uy, Mayong ka na. Mayong ka na, Brad. Kumain. Naniniwala. Ano yan eh? Parang disobedience yan. Naniniwala din po kami na ang pagnanakaw po hindi kasalanan, ang pagsisinungaling hindi kasalanan. Yun po ang paniniwala namin. Yun po ang paniniwala ng bawat isa dito sa iglesia na ito. Papayag po kayong maniwala ng gano'n. Dapat po magtatanong kayo. Bakit ba hindi kasalanan sa inyo? Bakit po ba? Baka malaman po ninyo, hindi ba? Bakit ba? Parang si iba ba? Nangasiran siya. Ngayon, meron kang pagkakataon para tanungin, bakit? Naniwala lang agad pero hindi nagtanong. Pero kung kayo po maniniwala, kahit na hindi pa kayo nagtatanong, ang tawag po dyan, faith. Yes. Kasi kahit hindi mo po naiintindihan ng kaisipan nyo at naniniwala po kayo sa mga bagay na pinag-uusapan natin. Faith po ang tawag dyan. Yes. Establishing na. Amen. Ini-establish. Kaya hindi ka makapayag kahit alam mong mali. Ano po natin? Kasi nai-define po natin ang Kasi kasalanan. pag naunawaan mo yan, mapapahiyaw ka. Sabi po natin, hanapin natin saan ba nagsimula ang kasalanan? Ano ba yung paano ba natin i-define ang kasalanan na ito? Kaya hinanap po natin, kapag meron po silang tinatawag na original sin, at hinahanap po natin kung ano. Ang original sin kasi yung disobedience ng mga asawa No. sa Diyos. Kaya kung nag-disobey sila, ito ngayon ang definition ng kasalanan. Kaso hindi po natin ganun dinidefine ang kasalanan. Ano po ba ang kasalanan? Ulitin po natin yung sitwasyon. Ito ngayon si Eva. Bakit? Ay, Sabi po okay ngayon na Eva, kaya sabi po ngayon ng Panginoon, huwag kang kakain. Sa puno na ito,
Dahil once na ikaw ay kumain, ikaw ay mamamatay. Kumain po ba si Eva? No. Nung pag-utos ng Panginoon, kumain po ba si Eva? Kailan po kumain si Eva? Sa Genesis chapter 3 pa lang. Eh, ang kumain po nasa Genesis chapter 2. Hindi po ba? Kaya sabi po natin, Genesis chapter 2, 17, hanggang sa katapusan po ng Genesis chapter 2, nasabi ko pong basahin nyo na lang sa bahay nyo, kumain po ba si Eva nung panahon na yun? No. Basahin ko. Hindi. Hindi pa nga po pala natin nababasa. Posible kumain dun eh. Baka hindi pa nababasa. Posible nga po pala nababasa. Hindi, kahit basahin nyo po, makikita po natin nung kumain po si Eva, nagsimula na po sa chapter 3 kumain. Kumain lang po si Eva nung na-meet niya po yung serpent. Yun. Nung hindi niya na-meet yung serpent, hindi po siya kumakain. Kumain lang po siya nung na-meet niya yung serpent eh. Nung hindi niya pa po na-meet yung serpent eh, hindi po siya kumakain. That means, May anak po kayo. May anak po kayo. Meron. Ilan po ang anak niyo? Isa. Isa. Ito pong anak niyo ngayon, babae po lalaki. Lala. Lalaki. Ilan taon na po siya? Siyempre na. 17 na po. Sabi niyo po ngayon dito sa anak niyo. Ano po pangalan ng anak niyo? Michael siya. Michael. Mike! Ano niyo po si Mike? March 3. Sabi niyo po kay Mike. Kaya. Revelation chapter 1. Mike, huwag kang pupunta ng Pasay. Kasi kapag ka nagpunta ka ng Pasay, marami kang makikita ng club doon. Marami kang makikita ng nightclub. At kapag ka nakita mo yung nightclub na yan, ay hindi maganda. Hindi na kita bibigyan ng allowance. Sabi niyo po doon pa Mike, hindi mo ba? Ito po si Mike ngayon, hindi po siya nagpupunta doon sa club. Hindi po siya nagpupunta ng Pasay. Kasi pag nagpunta siya ng Pasay, para makita niya yung mga club. Hindi po ba? Eh kaso itong si Mike, nakamit po siya ngayon ng kanyang pinsan. Eh yung pinsan niya po mas matanda sa kanya, 30, may pera na, gano'n na, pabaho na. Mike! trabaho sa pan. Ilang taong ka na sa pan? Pal muna, Brad. Pal muna. Dahil po ngayon itong si Mike. Mike! Sabi po nung pinsan niya, 30 years old na, may pera na po siya. Halika dito, sumama ka sa akin. Ilang taon ka na ba? 17. Dapat maging lalaki ka na, halika. Maging lalaki? Saan ka pupunta? Sa Pasay. Eh, sabi sa akin ng tatay ko, huwag daw ako pumunta dyan eh. Eh, kapag ka pumunta ako dyan, eh, baka hindi niya ako bibigyan ng allowance. Bakit ka hindi pupunta dyan? Eh, kasi baka daw ako makikita ng masasama dyan. Hindi totoo yun. Magaganda yung makikita mo. Scriptural. Di ba? Sabi ngayon itong pinsan, hindi totoo yun. Magaganda yung makikita mo. Pag sumama ka sa akin, magiging lalaking lalaki ka na. May offer pa. May offer pa. Ang ginawa po ngayon itong si Mike, sumama. Si Mike po ba sumaway sa inyo? O si Mike? Ano po nangyari kay Mike? Nung bago dumating yung pinsan niya, sumusunod po ba siya sa inyo? Sumusunod. Hindi siya nagpupunta ng Pasay kasi alam niya kapag nagpunta siya ng Pasay, puro masasama ang makikita niya. Wala siyang allowance. Di ba ba? Wala kang allowance, tapos puro masasama pa yung makikita mo. Alam po ni Mike yun. Kapag ka nagpunta ako ng Pasay, puro masasama makikita ko diyan. Kaya marinig ko pala yung Pasay, masamang lugar yan. Ano sa Philippine Airlines? Hindi po ba? Kaso ito pong kuya, doon dumating, magaganda makikita mo doon. Magiging totoong lalaki ka pa. Ngayon, ang ibig po natin sabihin, si Mike po ngayon, nagkaroon, ano po ngayon ang ginawa ni Mike? Ganun ba? Oo. Hindi po ba? Nag-isip siya. Nag-isip si Mike. Nag-isip po ba si Mike? Yes, nag-isip siya. Hindi po siya pwedeng basta-basta sumama ng hindi niya kagustuhan. Kasi iniisip na niya. Nag-isip siya. Kaso ano po yung naisip ni Mike? Siguro Wala nga. akong allowance eh. Pagka... Hindi, siguro. Pero Siguro nga. maganda yung makikita ko. Pero mawawalan ako ng allowance pag sumunod ako. Pero si Mike po, gusto niya yung makita yung maganda. Ano po ngayon ang napumasok sa kaisipan ni Mike? Totoo ba? Tinukso siya ng pinsan. Tinukso po siya ng Uy, pinsan. parang job din. Hindi po ba?
Kaya pwede pong sabihin ni man nung pinsan, hindi kaya mawawala ng allowance, ako magbibigay sa iyo. Special Special deal, special deal. Regular nang sumasweldo sa partner. Pwede ba? Pwede pong i-offer sa kanya. Pwede pong i-offer sa kanya. Huwag mo intindihin, hindi ka mawawala ng allowance kasi ako na magbibigay sa iyo. Sumama ka kasi mas maganda yun. Malaki ang sweldo niya sa pang. Maliit lang po yun, maliit lang. Maliit. Compare ngayon. Kaya po, ang hirap po natin sabihin, si Mike, hawak-hawak niya po yung salita niyo. Yun. At ang hawak niyang salita, Yung title. kapag ka nagpunta ako ng Pasay, puro masasama ang makikita ko. Kaso nung dumating po yung boy niya at sinabi niya marami kang makikita magaganda doon. Naiisip pa po ba ni Mike yung masamang makikita niya? O ang naisip na po ni Mike yung magagandang makikita niya? Nagpunta po ba siya doon dahil gusto niya kayong suwayin? O nagpunta siya doon dahil napalitan na yung kanyang kaisipan? Napalitan na yung kaisipan. Yun. Balik po tayo kay Eva. Establish. Ito po ngayon sa Eva. Establish. Sabi ng Panginoon, pwede kayong kumain sa lahat ng halaman na nandyan, maliban dito sa puno na ito. Kasi pagka kumain kayo dito, mamamatay kayo. Anong hawak po na Eva? Mamamatay ako. Pagka kumain ako, mamamatay. Kumain po ba si Eva nung wala yung serpente? No. Hindi. Kasi ang alam po ni Eva sa kanyang kaisipan, kapag ka kumain ako dyan, mamamatay ako. Mamamatay ako. Mamamatay ako. Hindi po ba? Ito po ngayon na serpente dumating. Hindi ka tunay na mamamatay. At magiging. Bagkus para kang magiging Diyos. Yun. Malalaman mo yung mabuti at yung masama. Nagkala. Ano pong nangyari sa kaisipan ni Eva? Sabi mo nalaman niya yung mabuti. at Ano po yun? Ito po ngayon hawak-hawak ni Eva. Kapag ka kumain ako, mamamatay ako. Ano po to? Yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Kapag ka kumain ako, mamamatay ako. Dumating po ngayon yung serpente. Ito po ngayon nasa kaisipan ng Diyos, salita ni, nasa kaisipan ni Eva. Pagkus para kang magiging Diyos. Hindi ka tunay na mamamatay. Pag malalaman mo yung mabuti at masama, ano po ngayon ang napunta sa kaisipan ni Eva? Ito pa bang salita ng Diyos na mamamatay sila? Ano na po yung nasa kaisipan ni Eva? Yung salita na ng lalaki. Salita ng Yung salita ng serpente na hindi ako mamamatay, na para ako magiging Diyos, na malalaman ko yung mabuti at masama. Ano pong ginawa ni Eva sa salita ng Diyos? Binitawan niya. Binitawan. Anong ginawa ni Eva? Yung salita na po ng serpente. Hindi po ba? In short, sinasabi po natin dito, si Eva, bago pa po dumating yung sinasabi natin pagsuway ng pagkain, meron muna po nangyari sa kanyang kaisipan. At ang nangyari sa kaisipan niya, ay hindi siya naniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Yun ang Dahil ang original. pinapaniwalaan niya na, yung salita nitong serpente. Kaya po siya nagkaroon ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Yun. Sunod na. Malinaw po tayo. Sin. Yun. Nakita po natin, yung salita mong hawak-hawak niya na salita ng Diyos, napalitan na, tinanggal po sa kanyang kaisipan, at ang lumabas niya pong hawak-hawak ay yung salita na ng serpente. Hindi naman pala ako tunay na mamamatay. Para pala ako magiging Diyos eh. Malalaman ko yung mabuti at masama eh. Itong salita ng Diyos, binitawan niya na at hindi niya na po pinapaniwalaan. Tama po ba? Amen. Kasi kung hawak-hawak niya pa itong salita ng Diyos, maniniwala siya, mamamatay siya at hindi siya kakain. Kaso kumain siya, ibig sabihin po, hindi niya na ito hawak-hawak. At alam niya na ito, na magiging hindi ako mamamatay. Magiging pala akong Diyos. At malalaman ko mabuti at masama. Nakikita po natin, bago pa gumanap at maganap yung pagkain, meron muna po nangyari na hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Malinaw po tayo doon. Amen. Kaya sinasabi po natin, ang kasalanan ay yung hindi paniniwala sa salita ng Diyos. unbelief. Ngayon po, may salita ang Diyos. Ang sabi niya, huwag kang makakalimutan. Pinapaniwalaan niyo po ba?
Kung pinapaniwalaan nyo, hahawakan nyo. Yes. Kung hindi nyo na pinapaniwalaan nyo, binitawan nyo. Amen. Kapag binitawan nyo na yun, magagawa nyo ngayon yung pangangalunya. That's right. Kapag nga ba Amen. nangalunya ka, kasalanan na yun. Dahil ang kasalanan, yung hindi mo paniniwala sa salita ng Diyos, kaya mo nagawa yung pangangalunya. Yes. Kasi yung pangangalunya is produkto na lang po yun ng Hindi kasalanan. mo pagsunod. Yung pagpatay, produkto na lang po yun ng kasalanan. Amen. Ano ang kasalanan? Hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Yun ang Yung pagnanakaw, produkto na lang po yun ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Hindi paniniwala sa salita ng Diyos. Kaya sabi po namin sa inyo kanina, ang pagpatay, hindi po namin sinasabing kasalanan ito. Kundi produkto ito ng kasalanan, which is unbelief in the word of God. Amen. Naniniwala na po ba kayo ang pangangalo niya hindi kasalanan? Naniniwala na po ba kayo ang pangangalo niya ay hindi kasalanan? Kasalanan na yun. O kasi, ginawa yun. Kasi produkto po siya. Ang kasalanan po, Resulta. ay yung hindi nyo paniniwala sa salita ng Diyos. Yes. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, pwede kang makapagsinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, pwede kang makapangaloy niya. Lahat Pwede magagawa mo kang na. makapatay. Pwede kang magnakaw. Kasi hindi ka naniniwala dito. Kaya meron po tayong tinatawag ngayon ng mga produkto. Resulta ng kasalanan. Meron na lang pong resulta na nangyari. Ang pagpatay, resulta na lang po yan ng kasalanan. Yes. Kasi ang unang kasalanan, ang original pong kasalanan, ay yung hindi nyo paniniwala sa salita. Amen. Amen. Resulta na lang po ng kasalanan yung pag-disobey. Resulta na lang po ng kasalanan yung pagpatay. Resulta na lang po ng kasalanan yung pagnanakaw, yung pangangalo niya. Kaya hindi po kami naniniwala na ang pangangalo niya ay kasalanan. Kasi resulta lang po siya ng kasalanan. Sarada. Naniniwala po kami ang pagnanakaw ay hindi kasalanan. Ang pagpatay ay hindi kasalanan. Kasi resulta lang po sila ng kasalanan. Produkto lang po sila ng kasalanan. Dahil ang kasalanan po ay hindi paniniwala sa Yes. salita. That is the original. Kaya lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, maniwala ka lang sa akin nung dumating si Jesus Christ. Maniwala ka lang sa akin. Sabi po ni Jesus Christ, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. That's it. Lagi po sinasabi ni Jesus Christ yun sa New Testament, maniwala ka lang sa akin. Kasi ang kailangan po ng Panginoon, ang kailangan natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan, hawak-hawak po natin ang belief. Believe in the word of God. Malinaw po sa atin yun. Hindi po tayo natatapos. Hindi po natin nasasagot yung bakit ba mag-iba-iba yung dugo. Hindi po natin nasasagot yung Ayun lang muna. Haba tayo. Sa susunod ulit. babalik. Part 2, part 2. Ba't nagiging malinaw po ba? May katanungan po kayo. Siguro mag-create yung mga questions kung konkreto. Mahirap mag-raise ng question ngayon. There's a lot of things na pumapasok sa isip. Ang gusto ko sana, raise yung questions ko kapag mo pwede. Sige. Maybe next Friday po. Friday. Next Friday po. Wala pong kasi. Mas maganda kasi yung questions ko isa konkreto kaysa yung kinuha. Kasi dami. Kasalanan siya, nabanggit mo. Although, partly naiiwanagan na. Sabi mo, produkto lang. Produkto lang po yun. Produkto lang. Ang sinasabi, yung acts po, yung acts. Yung ginagawa ng mga laman natin is produkto na lang po ito. Kasi kinikilos na lang po natin kasi meron na una sa kaisipan natin Nauna na. ay hindi tayo nakakapaniwala doon sa salita ng Panginoon. At ganun, sabi po natin, kay Eva, kung sakali pong nagputos ang Panginoon kay Eva, at that very time, kumain siya kagad. Nawala yung influence ng serpente. Sasabihin po natin, it is direct disobedience. Yun. Amen. Hindi po ba? That's it. Kasi wala po yung influensya ng serpente. Kaso itong si Eva, nung wala pa yung serpente, sumusunod po ba siya sa Diyos? Yes. Yes. Kumakain po ba siya sa No. pinagbabawal na kainin? Hindi siya kumakain. Hawak-hawak niya po yung salita ng Diyos na naniniwala siya, kapag kumain ako dito, mamamatay ako. Hanggang pinalitan na po yung kanyang kaisipan. Umalis ka dyan. Kaisipan na mamamatay ka, papalitan kita ng hindi ka mamamatay. Kumain ka, hindi ka mamamatay. Kumain po siya iba, thinking na hindi po siya mamamatay. Hindi po ba? Tulad nga ng naglalaro sa gusto ko rin erase
bakit during the creations, sinama niya yung serpent, which is the beast. Malalaman po natin yun. Malalaman po natin yun. That's, I suppose na doon nagsimula yung kasalanan. Yung kasalanan. Gusto ko lang maging konkreto, no? Gusto po ba natin ituloy? Kasi kung itutuloy po natin ngayon, magkakaroon po ng kasagutan ng katanungan nyo. Ayaw ko naman every topic is Ganito po, ituloy po natin, pwede po natin ituloy. Pwede lang po natin tapusin. Bigyan niyo po ng another 20 minutes, tapos po to. Kakayanin niyo po ng 20 minutes. Ayan po. Sige. Kalating oras, kalating 20, oras. 20 minutes. Bilisan po natin. Bilisan po natin. Kasi iniisa-isa po natin para makita po natin ang kabuuan. Kaya po ang pagpapaliwanag na ginagawa po natin, mas magiging maganda kung pera-perasan po yung pagpapaliwanag kasi mas madali po natin sa makita. Kung bibiglayin po natin yung pagpapaliwanag, gaganda po tayo. Magugulat po tayo bigla. Ngayon, establish po natin ang kasalanan. Na ang kasalanan po is unbelief in the Word of God. Sinasabi po ng Panginoon yan sa New Testament, ang dami po niyang pagpapatunay. Lagi niya po sinasabi, maniwala kayo sa salita ko. Follow my commandments. Lagi niya po sinasabi, lagi po i-establish sa kanya. Kung gusto niyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, maniwala kayo sa sinasabi ko. Lagi po sinasabi ng Panginoon. Kaya yung kanyang salita ang nagbibigay po ng buhay na walang hanggan. Ang dami. Ganda na meeting mo pa. Maligay. Nagkaroon po ngayon ng, sabi sa atin, nakita nila na sila ay hubad. Tama po ba? Tuloy, babasahin ko na contradiction, no, para mabilis po tayo. Total, same Bible naman po kung binabasa natin. Sabi po sa atin dito, sa 8, and they heard the voice of the Lord. Sabi po sa 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves an apron. Kumuha po sila ng fig leaves, kumuha po sila ng damit. Ano pong nangyari sa kanila? Anong tinakpan nila? Tuwan na nilang ano. Pagkatapos po nung ginawa ng serpente, nagtakip sila ng kanilang katawan. Ang tinakpan po ba nila yung kanilang mukha? Ang tinakpan po ba nila yung kanilang mga paa, tsaka kamay? Ano po ang tinakpan nila? Masiselang bahagi ng katawan. Tama po ba? Mga private parts. Yung po mga tinakpan nila. Bakit tinakpan nila po? Kasi merong pumasok na. May mali siya. Ang mali siya is pumasok po ngayon ang tinatawag sa ating lust. Paano nakapasok ang lust? Ibig sabihin sa pagkain lang ng tree of knowledge of good and evil, papasok na yung lust. Ganun po ba? Kasi hinahanap po natin. Sabi ng Panginoon, ayaw niya sa lust. Tama po ba? Sinabi sa atin sa John, ayaw ng Panginoon sa lust. The lust of the flesh is part of the world. At ang part of the world nandyan, the love of my Father is not in you. Yes, amen. Eh, lust of the flesh po. Kung lust of the flesh ang paggawa ng bata, kapag ka nagsiping kayo ng mag-asawa niyo, hindi ba pwedeng walang lust sa pagitan niyo? Hindi po ba? Kaya bago ka makagawa ng isang bata, makapag-reproduce ng isang bata, kailangan na lumabas ang lust. Eh kaso yung lust kinukondem ng Diyos, bakit sa manggaling itong lust na to? Balikan po natin, ano yung pinakpa nila? Kanilang mga private parts. Tuloy po natin ang magbasa. Sabi po sa atin dito. And the Lord God called, sa po, and they heard the voice of the Lord walking in the midst of the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves. Nagtago po sila from the presence of the Lord among the trees of the garden. Yung Diyos po, alam natin, Diyos ay omnipotent God. Omniscient God. Omnipotent, omnipresent God. Omnipresent sa lahat ng parte, lagi po siya nandyan. Alam niya ang lahat. Present siya sa lahat ng area. Ang omnipotent, He is the most potent, most able God. Able God, ibig sabihin, kaya niya pong gawin ang lahat ng bagay. Sabi po natin, omniscient God. Ang omniscient po, He is the most, all knowledge is in Him. Lahat po ng karunungan nasa sa Kanya. Kaya lahat ng karunungan nasa Kanya, lahat ng kapangyarihan nasa Kanya. At omnipresent siya, kahit saan siya magpunta, kahit saan ka tumawag, nandun ang Panginoon lagi. Hindi mo ba? Kung omnipresent ang Panginoon, naniniwala po ba kayo ng alam ng Panginoon ng bilang ng buhok niya? Yes, amen. Number, naniniwala po kayo alam ng Panginoon ng bilang ng damo Yes. at ang buhangin dito sa disyerto. Amen. Kung alam po ng Panginoon ng lahat ng bagay, bakit po sundan po natin dito sa 9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, nasaan ka? Dumating po ang part na ang Diyos hinahanap kung nasan si Adam. Kung sinasabi po natin ngayon na ang Diyos, alam natin na ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay, saan niya ngayon hinahanap si Adam? Doon.
Sabi po dito, and the Lord God said unto Adam, where art thou? Nasaan ka? Hinahanap niya po si Adan. Hindi mo ba alam ng Panginoon kung nasaan na dapat si Adan? Dahil siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Saan ngayon hinahanap ng Panginoon si Adan? Hinahanap ng Panginoon si Adan, doon na naman sa binitawan ng salita sa kanila. Yes. Merong binitawan ng salita, huwag kang kakain. Kumain sila. Nung kumain sila, hinahanap ng Panginoon. Pero nung iniwang salita sa inyo, ang iniwang ko salita sa inyo, huwag kayong kakain. Kumain kayo. Nasaan ka sa salita? Amen. Hindi po sila hinahanap physically. Kasi alam ng Diyos kung sa kahit na bumuta sila sa gitna ng earth, magtago sila sa gitna, tabunan nila ng lupa sa sarili nila. Alam ng Diyos na nandun sila. Amen. Hindi mo ba? Pero saan hinahanap ng Diyos? Hinahanap ng Panginoon kung nasaan sila sa salita na iniwanan sa kanila. Kasi iniwanan nila yung salita. Parang ito, sa ito, Adan. Iniwan nila to. Ito na yung hawak-hawak. Oh, asan ka na, Adan? Saan kita hinahanap? Dahil ba physically, hindi ko alam kung nasan ka. Hinahanap kita, itong binitawan kong salita na huwag kayong kakain, nasaan na kayo dito? Kasi kumain sila. Sabi po ng Adan, and he said, sabi po ni Adan, and he said, I heard thy voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Kasi alam kong hubad ako, kaya nagtago ako. Sabi ng Panginoon, and he said, sino may sabi sa'yo na hubad ka? Kumain ka ba doon sa sinasabi ko sa iyo, huwag niyong kainin? Yun na. Sabi po ng babae, sabi ng lalaki, sabi ni Adan, and the man said, kasi yung babaeng binigay mo sa akin. The woman whom thou gavest to be with me, she gave me to eat of the tree. She gave me the tree and I did eat. Sabi po ng Panginoon sumunod. And the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? Ano itong ginawa mo? Nako. Gumawa ako ng isang creation. Perfect ang creation ko dahil Diyos ako. Nung gumawa ako ng isang creation na isang perfectong creation, ano itong ginawa mo sa creation ko? Ano itong ginawa? Sinisis niya po ng Panginoon ngayon yung babae. Ano sabi ng babae ngayon? Sabi ng babae, kasi, and the woman said, the serpent beguiled me and I did eat. Yung serpente kasi, sino yung serpente? The serpent that is a beast. Yung serpent po na hindi gumagapang. Hindi siya to. Ito po yung serpent. Yung serpent na beast of the field, yung serpent na hindi gumagapang, siya kayo yung nagpakain sa akin. Ano po sabi ng Panginoon sa serpente? Yun na. Sige. Kaalaman na. Ano sabi ng Panginoon sa serpente? Sabi po ng Panginoon sa serpente, and the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, Yun. dahil sa ginawa mo ang bagay na ito, thou art cursed above all cattle, Yun. and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go. Tumapang na. Yun pa lang. Sa pamamagitan ng iyong tiyan, ikaw ay lalakad. And thus shalt thou eat all the days of thy life. Doon pa lang. Ngayon na. Kailan gumapang ang serpente? Gumapang ang serpente after the curse. Hindi before the curse. Kaya yung sinasabi Yes. po nating may ahas na nakapulupot sa puno, hindi pa po siya nakapalupot. Kasi naging gumagapang lang siya after na isinumpa na siya. Ano nga ang itsura ni serpente bago siya isumpa? Right siya. Upright. Ano yung itsura ni serpente bago siya sinumpa? The serpent is an upright being. Yes. Nakatayo si serpente. Wapo. Si serpente po ay nakatayo, hindi siya gumagapang. Bakit si Eva hindi natatakot sa serpente nung nagsalita yung serpente? Nakakita siya ng isang hayop na nagsasalita. Bakit hindi po natakot si Eva? Isang hayop na nagsasalita ay hindi naman dapat nagsasalita ang hayop. Pleasing. Kasi the serpent is pleasing. Listen. Listen to the eye. Pleasant to die. Tingnan po natin ha. Bago po natin balikan si serpente, tingnan muna po natin. And I will put enmity. Ito po ang sumpa ng Diyos doon sa serpente. And I will put enmity between thee and the woman. Sino po kinakausap niya? Yung serpente. I will put enmity, kausap niya yung serpente, yung Diyos. Between thee, ikaw serpente, and the woman, and between thy seed, at Ayun. sa iyong binhi, serpente, at yung binhi ng babae. Ayun.
Kaya ito pong serpente ngayon, merong tinatawag na binhi. Meron siyang seed. Kaya meron po tayong tinatawag ngayon na serpent seed. Ano ngayon yung serpent seed? Sabi po sa atin, I will put enmity between thee and the woman, kausap niya po dito yung serpent, and between thy seed, ikaw serpente, yung seed mo at yung seed ng babae, and he shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Unto the woman. Tatapos po yung sa serpente. Na-deform po yung serpente. Yung serpenteng dating naka-upright, siya sa ikinukumpara sa beast of the field. Sino yung serpente? Pinakamatalino. Sino po yung serpente? Sino po yung pinakamatalinong hayop ngayon sa panahon natin? Sino po yung pinakamatalinong hayop sa panahon natin? Sabi po ng science, the nearest to man is the chimpanzee. Chimpanzee po ngayon ang pinapadala sa space. Lahat ng space exploration, lahat ng experimental, gagamitin ko yung chimpanzee. Bakit? Kasi chimpanzee may grip. Dati po aso pinapadala ng sa space, kaso yung aso hindi makagrip. Although natuturuan natin ang aso. Pero yung serpent, yung chimpanzee po, nearest yan. Mabibigyan mo ng kumas, matuturuan mo. Nearest naman ang tawag po sa atin. Pero ito pong serpent, mas mataas pa ang katalinuhan doon sa chimpanzee natin ngayon. Kasi kinumpira siya sa lahat. Mas smarter siya, mas wise, mas mataas pa yung level ng kanyang intelligence. Kasi sabi sa scripture, hindi mo ba? Among the beasts of the field. Kaya ito pong serpente ngayon, matalinong hayop. Smart, clever, hindi po ba? Wise. Sabi po sa atin ngayon, itong serpente, upright, hindi siya gumagapang. Hindi po siya gumagapang. Gumapang na siya after nung curse. Tapos yung serpente, pagkatapos ng curse, meron kang seed na lalabas sa'yo. Merong binhi na lalabas sa'yo. Pinakita lang po natin yung serpent. Sabi po sa atin sa woman. Curse po ito sa woman. And the woman, he said, unto the woman he said, sabi po ng Diyos, I will greatly multiply thy sorrow. Pag-iibayuhin ko ang iyong paghihirap. And thy conception, sa iyong pagbubuntis, sa iyong paglilihi. Ito po yung parusa. Parusa to. Pag-iibayuhin ko yung paghihirap sa iyong pagbubuntis. And in sorrow shalt thou bring forth children. Sa pamamagitan ng kahirapan, lalabas ang iyong mga anak. Curse na po ito. Tanggalin natin yung curse. Ibig sabihin, ang mga babae makakagawa, ang tao makakagawa ng bata, hindi sa pamamagitan ng paghihirap. Yes. Tama po ba? Kaso ikinurse na ito ngayon eh. Ang curse po sa babae, sa pamamagitan ng paghihirap, maglilihi ka. Sa pamamagitan ng paghihirap, maglalabas ka ng bata. Amen. Kasama po sa curse ng babae. Before, hindi ganun. Yes. Hindi po sila maghihirap. Sa pagbubuntis, hindi sila maghihirap sa panganak. Sabi po sa atin, and in sorrow shall thou bring forth children, at ito po yung pangatlo, and thy desire Ayun. shall be to thy husband. Naku, may ginawa. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Nakalimutan niyo pala. Tingnan po natin. Tingnan po natin maigi. Sandali lang mga kapatid. Para maintindihan nila ng maayos. Tingnan po natin maigi. Yung serpente po, upright being. Upright being siya na hindi siya gumagapang. Upright being siya na kinausap siya ng babae. Tama po ba? Upright being siya na meron siyang angkang katalinuhan. Pangalawa, pagkatapos po ng curse, diniform siya. Totally, hindi ka na makikita dito. Ang makikita lang sa'yo, gumagapang ka na. Ito pong si babae, pagkatapos nung ginawa nila yung eating, anong tinakpan nila? Masiselang bahagi ng kanilang katawan. Anong sumpa ng Diyos sa kanya? Sa pamamagitan ng paglilihi at panganak, maghihirap ka. Sinama na sa sumpa. Dapat hindi sila naghihirap kapag sa paglilihi at sa panganak. Ano pa yung pangatlong sumpa sa kanya? Ang iyong pagnanasa sa iyong asawa lang. Sumpa? Ba't sinama sa sumpa yung pagnanasa ng babae? Ang iyong pagnanasa, magmula ngayon babae, ang pagnanasa mo sa iyong asawa lang. At ang asawa mo na ang mangunguna ng lahat ng bagay sa'yo. Isinama po sa sumpa ang pagnanasa ng babae. Bakit po kailangan isama sa sumpa? Nagnasa ba siya sa iba? Yes. Bakit kailangan isama sa sumpa?
That's the word say, that's the Bible say. Hindi po ba? Tanggalin muna po natin yan. Pumasok yung chapter 4 ng Genesis. Ipinanganak po ngayon ng dalawang bata. Ang isang bata ang pangalan Cain. Confirmation, yes. Ang isang bata ang pangalan Abel. Pinanganak po sila sa isang pagtabi lang ni Adan. Isang pagtabi ni Adan kay Eve, dalawang bata ang lumabas. Lumabas ang panganay si Cain, ang sumunod na bata ay si Abel. Pagkalabas po nitong dalawang bata na ito sa Genesis chapter 4 verse 1, makikita po natin yan. Pagkalabas po nitong dalawang bata, ito pong si Cain ngayon, anong ginawa ni Cain? Pinatay niya yung kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Kasi nainggit siya, kinilala ng Panginoon yung offer niya, samantalang yung offer ko hindi mo kinilala Diyos. Kaya si Cain, mainggitin. Tama po ba? Yes. Si Cain, mamamatay tao. Amen. Amen. Tama po ba? Amen. Ito ngayon si Cain, pagkatapos niyang patayin yung kanyang kapatid, kinausap siya ng Panginoon. Nasaan ang kapatid mo? Malay ko. Hallelujah. Sabi niya sa Panginoon, makikita po natin yun. Malay ko, ako ba tagapag-alaga ng kapatid ko? Nagdadahilan po sa Diyos. Number one. Nagre-reason out sa Diyos. Si Cain po mamamatay tao. Si Cain mainggitin. Si Cain mapanibughuin. Naging mapanibughuin, makikita po natin dyan. Si Cain, sinungaling. Malay ko, alam niya po kung nasan si Cain. Si Abel, pinatay niya. Si Cain, nagrarason sa salita ng Diyos. Hindi mo ba? Saan po ngayon ang galing itong karakteristik ni Cain? Samantalang ang pinanggalingan nila, kung ang pinanggalingan nila si Eva at si Adan, sino mo ba si Adan? Si Adan ay isa son of God. Ang sinabi po sa atin sa isang scripture. Perfect. At si Adan ngayon, kung saan anak siya ng Diyos, at perfecto siya, saan na galing si Eva? Galing kay Adan. Perfecto ba itong si Eva dapat? Yes. Kung perfecto si Eva at si Adan, bakit meron isang Cain na lumabas sa kanila? Saan ang galing si Cain? Isang katanungan. Sino po ang may karakteristik na mapanibuhay? Sino ang may karakteristik na nangingin? Sino ba ang pumatay tao? Sino po ba ang nagrarason sa Diyos? Sino po ba? Sino po to? Kaninong karakteristik to? Tignan po natin ang tatay ni Cain. Buksan po natin ang first Ang John. kanyang ama. First John. First John chapter 3 po yan, sa verse 12. Sabi po sa atin dito, not as Cain, who was of that wicked one. Cain is of the wicked one, and slew his brother, at pinatay ang kanyang kapatid, and wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother's righteous. Kanino po si Cain? Evil. Is of the evil one. Sino po yung evil one? Si Satanas. Si Cain po ay kay Satanas. Si Abel ay kay sa Panginoon. Amen. Si Cain sa Satanas, kay Satanas. Sino ngayon si Satanas? Yun. Asan ba si Satanas? Paano lumabas si Cain? Yes. Buksan po natin ng Isaiah. Papakita lang po natin dito. Isaiah 14 po. Ezekiel 28. Ezekiel 28. Ito po si the King of Tyros. Ito po si King of Tyros na puposes po ng Diablo, no? Naposes po siya ni Satanas. Kaya makikita po natin dito sa 28, sa verse 11. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, dumating po kay Ezekiel, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Yun. Every precious stone was thy covering, and the sardius, topaz, and the diamond, and the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold.
The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. Ito po isang creation na tinatawag natin sa Tanas na dati po siyang si Lucifer. Yun po yung nasa Isaiah 14. No? Si Lucifer, isa pong creation ng Diyos na perfect in His beauty before. Perfecto po ito, kaso naging Lucifer po siya dahil dumating sa kanya yung pagmamataas sa Panginoon. Kaya ibinagsak po sila sa lupa ng Panginoon. Nung ibinagsak sa lupa ng Panginoon, nandun siya sa Garden of Eden. Amen and amen. Thou was in the Garden of Eden. Yes. Ang sabi po sa atin dito, si Lucifer po pala, si Satanas, nasa Garden na ng Eden noon pa. Kaya ngayon sabi po natin dito, ano ngayon ang nangyari? Sino ba kung si Lucifer ngayon ay nasa Garden of Eden? Si Satanas nasa Garden of Eden. Sino siya doon? Exactly. Sino siya doon? Siya yung serpent. Siya ba yung serpent? Yes. Siya ba yung No serpent? other than that. Kaso hayop yung serpent eh. Hayop yung serpent. Ibig mong sabihin, nung transform ngayon itong serpente, na naging ahas na nakikita na natin ngayon, yung ahas na yan, si Lucifer yan. No. Spirit. Serpent lang po, o hayop lang po yung serpent. Spirit. Pero isang sisidlan na ang tinatawag na serpent. Yes. Hindi po ba? Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong kakain. Kabilin-bilin lang ko sa inyo. Pero pwede kayong kumain sa lahat. Huwag lang kayong kakain sa isa. Saan? Saan? Tree of knowledge. Good and evil. Ano yung tree of knowledge? Paano tayo kumakain sa tree of knowledge? Sabi natin, nakita nun, na-establish natin lahat ng natural. Hindi po ba? Pangalawa, pumasok po ngayon yung spiritual, which is the tree of life, which is God Himself. Pangatlong puno, sino yung pangatlong puno? Huwag kayong kakain dyan. Pagka kumain kayo, mamamatay kayo. Sino yung pangatlong puno? Si Satanas. Amen. Amen. Si Lucifer mismo. Paano sila makakakain? Spiritually. Paano sila kakain? Yung kaisipan nila na hawak-hawak yung Diyos, papalitan ng kaisipan ng Diablo. Amen. Yung salita ng Diyos, gagawing lalagyan ng nut. That's Kapag right. ka nilagyan na ng nut, hindi na to salita ng Diyos. Yan lang ang aim ni Lucifer. Sirain ang salita ng Diyos. Yes. Ano ang salita ng Perversion. Diyos? Ipe-pervert lang. Salita niya lang, thou shalt surely die. Anong ginawa ng serpente? Thou shall not surely die. Bakit serpente? Kasi yung serpente, upright being. Kasi yung serpente hindi pa gumagapang. Yung serpente matalino. Sabi nga yung tree of knowledge of good and evil. Nakakita ako ng isang sisidlan na pwede kong pasukan. Kapag ba pumasok ako dito, malalaman pa ba ng serpent ng babae na ako yung tree of knowledge? No. Hindi. Kaya kung si babae ngayon, nakipag-usap sa kanya. Nung nakipag-usap yung babae sa kanya, ano ang nangyari kay babae? Anong hawak-hawak niya? Thou shalt surely die. Mamamatay ako, mamamatay ako, mamamatay ako. Sabi ng serpente, hindi ka tunay na mamamatay. Bagkus para kang magiging Diyos, malalaman mo ang mabuti at masama. Hindi niya namamalayan, kumakain na siya sa sinasabi ng tree of knowledge. Amen. Kumakain na siya spiritually. Anong nangyari? Kinain niya na sa kanyang kaisipan. Yung sinabi ng serpente, which is yung Diablo na nasa sa loob ng serpente. Nakita po natin, Amen. ano ang unang-unang bagay na tinuro ng serpente? Ng Diablo na nasa sa loob ng serpente. Yun. Ano ang unang-unang bagay na itinuro ng Diablo sa ng serpente, dun sa tao? Magnasa ka, wag sa asawa mo. Yun ang unang-unang tinuro. Bakit kailangan isama sa curse ng Panginoon? Yung pagnanasa ng babae. Isinama ko sa curse ng Panginoon. Magmula ngayon, ang pagnanasa mo sa asawa mo lang na lalaki. Yes. At ang lalaki ang mangunguna sa'yo. Kasi dati equal sila. Yes. Meron po silang equal na right. Ang babae at lalaki. Kaso magmula po nung nangyari ito dun sa serpente, at magmula po nung nangyari ito kay Eva, kasi si Eva hindi na nagnasa sa kanyang asawa. Sinong pagnanasaan niya? Wala ibang bagay na nandun. Sino yung upright being na nandun? Walang ibang bagay na nandun, maliban kay serpente. Ano ang nangyari? Bakit kinurse ang mga masisilang bahagi? Yes. Ano ba ang naghihirap sa babae kapag ka nanganganak? Yung kanilang masisilang bahagi. Amen. Ano ang kinurse? Yung masisilang bahagi. Hindi po ba?
Ano ang kinur sa babae? Yung kanyang masilang bahagi. Sa panganganak, maghihirap ka. Yung masilang bahagi na yan, ang maghihirap sa'yo. Yung pagbubuntis mo, maghihirap ka sa paglilihi, sa pagbubuntis, panganganak. Kasi nagnasa ka sa iba. That's right. Hindi po ba? Kaya ngayon, bago pa po ang nangyari, pagkatapos po na malaman ng babae, ang lust of the flesh. Unang-unang bagay na itinuro ng diablo sa pamamagitan ng serpente sa babae. At ito pong lust of the flesh na ito, ipinasa naman ng babae kay Adan. Yes, amen. Kaya sa pamamagitan ng lust, lumalabas ang mga bata ngayon. Pero ayaw ng Diyos niyan. Ang gusto lang ng Diyos is spoken word. Yes. Kasi sinabi sa atin sa John 1, sa John 3:2-15, the lust of the flesh is part of the world. Kapag ka, yung part of the world nasa sa'yo, the love of my Father is not in you. Bakit nagkaroon ng Cain na mamamatay tao, na mainggiti? Kasi anak siya nino. Anak po siya ng Diablo. Asan ngayon si Diablo? Si Diablo nasa loob ng serpente. Kaninong anak ngayon? Sandali, sabi ng Panginoon, curse. Curse is your seed. Sino? Yung serpente merong seed. Yes. Your seed. Merong anak yung serpente. Curse is your seed. Your seed and her seed. I will put enmity between thy seed and her seed. Di mo ba? Nabasa natin yun. Bakit? Kasi yung serpente, meron siyang seed. Meron siyang anak. Sino yung anak niya? Meron isang mamamatay tao lumabas. Meron isang mainggiting tao lumabas. Meron. Si Cain po ay hindi anak ni Adan. Amen. Dahil si Adan ay Amen. perfecto. Yes. Si Cain ay anak ng serpente. Amen. Na yung diablo nasa sa loob ng That's serpente. right. Kaya pagdating sa John, sinabi, ikaw sa tatay mo, ikaw, which is the That's wicked right. one, which is Satan. Ang tatay That's right. ni Cain is the Satan. Hindi si Adan. Amen. Nakita po natin. Kanino kayo yung tatay niyo? Nag-merge. Nakikita po ba natin? Isa lang ang dugo. Si Adan, si Eva, isa lang po ang dugo niya. Typo yun, typo. Typo. Typo kasi. Buti na lang, typo ako. Type A plus yun, A plus. A, B. Taas. Kaya, Abo. ang sinasabi po natin, kung dadalawa lang ang tao na pinanggalingan ng dugo, dapat lahat po ng dugo natin magkakaparehas ngayon. Yes. Bakit nagkaiba-iba? Kasi meron isang hayop na dugo na pumasok sa tao. Yeah. Yes. At pagpasok po ng dugo ng hayop sa tao, meron isang Cain na lumabas na hindi nakaparehas ng dugo ni Adan. Yes. Amen. Kaya si Jesus Christ, pure blood. Yan, sagot na. Kaya po ngayon, Without sex. kailangan paano ngayon? Pagdating sa panahon, haba-haba ng panahon, nagsama ngayon ng dugo ng tao at ng serpente, ng animal. Kaya ang bawat isa sa atin, meron po tayong part ng dugo ng serpente. Amen. Lahat ng tao sa mundo ngayon, Tayo makasalanan. meron na po tayong Amen. dugo ng serpente na nananalitay dyan. That's right. Hindi ba? Good and evil. Kaya kapag nagagalit ang nanay mo, hayop ka! meron po tayong part na hayop sa atin kasi. That's right. Di ba? Animal ka. Animal ka, hayop ka, animal ka. Kasi totoo po yun, kasi meron tayong dugo na nananalitay sa atin, ang dugo ng serpente. Kaya, ano po ang nangyari nun sa, ano po ngayon, bakit kailangan ng virgin birth? Yes. Amen. Kasi kung bakit That virgin is birth, guaranteed. unang-una po, hindi ipinanganak si Jesus Christ sa pamamagitan ng sex, which is Yes. a lust of the flesh. Yes. Amen. Pangalawa, si Jesus Christ po, ang dugo niya purong-puro. Yes. Walang Yes. halong dugo ng serpente. Amen. Kaya yung dugo niya lang po ang pwede na makatubos sa kasalanan ng bawat Amen. isa. Yes. Wala nang ibang dugo na pwede. Siya lang po, kaya sinabi, once and for all, magbibigay ako sa inyo ng isang sacrifice. That's right. Kasi nag-cover sila ng fig leaves, hindi po ba? Tinakpan nila yung kanilang mga masisilang bahagi ng fig leaves. Pinalitan ng Panginoon yun. Anong pinapalit ng Panginoon? Animal Pinalitan skin. sila ng animal skin, hindi po ba? Pagkatapos tinanggal ang fig leaves, animal skin ang pinalit. Bakit animal skin ang pinalit ng Panginoon? Kasi out of that animal skin, mayroong dugo ng hayop na Yes. tumulo. Amen. Papatayin Para para takpan ang makakuha. kanilang mga kasalanan. Amen. Kaya Amen. nakikita po natin ang kahalagahan ng dugo kasi nasa dugo po ang buhay.
Amen. Ang buhay na yan, nasa dugo. Mayroong kailangan mamatay para ikaw ay mabuhay. Amen. Kailangan magpatay ng hayop para matanggal ang kasalanan at magpatuloy ng buhay ang bawat isang tao. Amen. Sa panahon po yun nung nila Adan at Eva hanggang sa panahon ng Old Testament. Pagdating kay Jesus Christ, once and for all, wala nang sacrifices ng animal. Huwag na kayo magpapatay ng papatulo ng dugo at ibibigay sa akin, ako na ang mamamatay para sa inyo. Amen. Tutubusin kong muli. Amen. Tutubusin kong muli ang lahat ng kasalanan na nangyari. At yung dugo ko ngayon ang magtatanggal ng kasalanan sa bawat isang dugo. Amen. Amen. Praise God. Nakikita po natin. Ito po ang sinasabi natin. Basahin niyo po ng sarili yan. Hindi niyo po makikita. Yes, that's Ang right. sinasabi po natin, kailangan po natin ng kapahayagan ng Panginoon. Ang scripture, hindi po siya ganun kasimple. Itinago po ng Panginoon ng bawat isa para hindi malaman ng lahat ng tao kasi meron na siyang pinipili Amen. na gusto Amen. niyang bigyan at bigyan Amen. kapahayagan kung sino na po yung mga tutulong Yes. sa kanya. Amen. Hindi po lahat ng tao na. Amen. Ayan po ang nangyari doon sa Genesis. Nagkaroon po ng kasalanan which is unbelief sa kaisipan. Hindi po yung disobedience na sinasabi nila. Hindi po mansanas. Hindi po Ahas. ahas. Naging ahas na lang po pagkatapos yung tinatawag natin. Yes. Pero ganyan po ang nangyari kung ba't lumabas ang kasalanan, kung ba't kailangan mamatay ni Jesus Christ, kung ba't kailangan siya ipanganak ng hindi sa pamamagitan ng sex. Bakit daw dinala yung serpent doon pa? Tanong ni Ivan. Bakit dinala yung serpent? Unang-una po yung serpent na nandun is hayop po siya, hindi po siya yung tumukso, kundi yung diablo na nandun, pumasok siya sa serpent. Instrumento lang po yung serpent na yun. Ngayon, diniform ng Panginoon yung serpent, kaya po diniform ng Panginoon yung serpent. Kasi may possibility na pasukan na naman siya ng diablo at ulitin na naman yung bagay na nangyari. Amen. Para hindi na po maulit muli yung nangyari na bagay na yun, kailangan magbago ka ng anyo. Diniform na kita, hindi ka na magagamit pa kayo ng banang diablo. Well, totoo po ba ngayon si Darwin Turing na nag-aanap siya ng missing link? Yes. Kasi yung missing link na yun is the serpent, yung na-deform na serpent. Hanap po sila ng hanap sa science, hindi talaga nila makikita sa science yan. Kasi diniform ng Diyos, yung pinakamalapit sa tao, na hayop. And that is the serpent. May missing link silang hinahanap, hindi nila makita. Amen. So po yung, sana po nagkaroon tayo ng blessing sa pag-aaral na gawa natin. Sana po binigyan tayo ng kaliwanagan ng Panginoon. Yes, amen. Makita natin kung ano yung kahalagahan nito. At ang lahat po ng pag-aaral sa Scripture, ibabalik at ibabalik po tayo sa nangyari doon. Lahat na po ng susunod na pag-aaral dito, ibabalik sa nangyari sa Eden. Bakit ganito kasi yung nangyari sa Eden dito? Bakit ganito kasi yung nangyari doon sa Eden? Not unless na maunawaan po natin yan simula na yan, hindi po natin magpapatuloy ang pagbabasa sa kalagitnaan sa That's dulo. right. That's right. Amen. Dahil ibabalik at ibabalik po tayo doon sa simula. Yan po ang salita ng Panginoon na nagiging buhay. Basahin niyo po yan. Yung serpent seed, naniniwala yun sa Diyos, ha? Nagdadasal That's right. yun. Bling pa yan. Bling. Nagbibigay ng tithes yun. Sana po naging malinaw. Kung may katanungan po kayo, isulat na lang po natin kung mayroon po kayong reservations. Isulat nyo po lahat. Next week po pag-uusapan po natin. Pero yung isang katanungan nyo po kanina, nagkaroon din po ng kasagot kung pinagpatuloy natin. Meron pa naman pang Fridays. Oo, kaya po pong Friday. Pero isang pag-aaral po ito. Brad, Okay. Alan. Ako si Dos na sa para makakain tayo. Sa una yung pagkain na rin. O parang Diyos, Lord God, tuloy nga po, Ama, na napakabiyaya, Lord God, na yung salita ngayon. Amen. Tuloy nga po, Ama, na without your revelation, Panginoon, without your Spirit, Lord God, hindi po namin mauunawa, Lord God, ang lahat ng bagay na ito. Mananatili pong pulag, Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Amen, Lord. Hindi po namin alam, Lord God, ang aming katayuan sa iyo, That's right, Panginoon. Lord. Hindi nabuksan sa amin, Lord, kung ano, Lord God, ang tunay na nangyari, Lord God, doon sa Garden of Eden, Panginoon. Lord. Salamat po, Lord God, at binigyan mo, Lord God, ng pagkaunawa at binigyan mo kami ng pananampalataya ngayon, Lord God. Amen. Sa salita, Lord God. Amen. Dadalahin po namin, Ama, na pag-ingatan mo, Lord God, ang pananampalataya na sa amin ngayon, Amen. Panginoon. Huwag namin mahaluan, Lord.
ng kahit katiting man, Lord God, na doubt, Lord God, sa aming kaisipan, Yes, Lord God. Opo. Kaya Amen, po sa God. gayon, Panginoon, manatili sa amin, Lord God, ang iyong salita, Panginoon, Lord God, panghawakan mo kami, Panginoon Diyos, Lord God, ng mahigpit, Lord God, sa iyong mga kamay, Panginoon Diyos, Lord God, dahil sa tukso ng sanglibutan, Lord God, Amen. Amen, Lord. napakabigat, Panginoon Diyos, napakalakas, Lord God, ng hatak sa amin, Panginoon Diyos, Lord God, ngunit, panatilihin mo sa amin, Lord God, ang pananampalataya, Lord God, ang iyong salita nawa, Lord God, ay huwag mahiwalay, Panginoon Diyos, sa bawat isa sa amin, Amen, Lord God. At muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat, Lord God, sa bawat biyaya na binibigay mo, Lord God, both spiritually, at ngayon, Panginoon Diyos, Lord God, kami tatanggap, Panginoon Diyos, Lord God, ng pagkain, Lord God, ng aming laman, Panginoon. Dalayan ko po, Lord God, na pagpalain mo, Lord God, ang bawat isa sa amin. Gawin mong marapat, Lord God, ang bawat isa, Lord God, na tumanggap ng bawat pagpapalang galing sa iyo, Panginoon Diyos. Amen, Lord God, Lord. nawa itong maging sanhi, Lord God, ng anumang karamdaman, kundi bagkus maging lunas ito, Lord God, sa anumang nararamdaman, Lord God, ng bawat isa sa amin. Upang sa Amen, gayon, Lord, God. patuloy po kami, Ama, na makapagpuri sa iyo. Patuloy po kami, O God, na makapaglingkod sa iyo, Lord God, dahil sa kalakasan aming taglay-taglay ngayon, Lord God, na mula lamang sa iyo. Amen, Panginoon, Lord. ka namin, pinasasalamatan ito pang aming dalangin. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya mo na. Kaya mo na. Kaya mo na, kain. Ay mo na. Nabusog ako. Sila ba kas na ako sabi? Asan na yung pizza mo? Ang pizza na. Pizza kayo na sila. Ito sila ba rin sa amin? Nagpapabawis. Basta sabay mo na sila ba rin kas? Uwi na ba sila o kain? Broadcast, kain muna kayo? O, ano, kain muna kayo bago tayo umuwi.